Ate Shuqing, nagdala ka ba ng cake? Ah, Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Mula sa walang humpay na paghabol sa kanya, hanggang sa pagkakakulong ng 3 taon para sa kanya. Pagkatapos ng paglaya ko, tinupad niya ang pangako niyang magpakasal. 6 na taon na ang nakalipas. Ang pagmamahal niya, hindi niya man lang binigay sa akin kahit kaunti. Lin Shuqing, tama sila. Hindi ikaw ang bida sa bahay na to. Kuya Muen, bakit ka nandito? Ang tagal na nating di nakita. Bakit ka nagkaganyan? Tara na. Xiaoqing, matagal na kitang hinahanap. Alam mo ba, ang algorithm system na ginawa mo para sa akin hanggang ngayon, ito pa rin ang core architecture ng aming grupo. Alam ng lahat sa industriya na ikaw ang nagwagi ng Jingling Award. Si Ku. Pero pagkatapos noon, wala ka ng balita. Mabuti at nakalabas ka na. Kahit pinang-akuan na kita, gagawin ko ang lahat. Magpakasal muna tayo. Ayoko magpakita ka pa sa publiko. Simula ngayon, magiging sekretarya ka lang sa G Corporation. Manatili ka lang doon ng tahimik. Xiaoqing, huwag mong hayaang ang isang bubong na tumutulog ang maging dahilan para isuko mo ang buong kalangitan. Tama ka. Hindi ko na dapat manatili pa sa bubong na tumutulo na yon. Xiaoqing, ito ang contact details ko. Kung may problema ka, huwag kang magkatubiling lumapit sa akin. Salamat. Ang lakas ng chemistry ninyong dalawa. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Gusto ko. Yaya Zheng, Madam, ano po ang ipag-uutos ninyo? Pakibigay ito kay Jianli para sa akin. Madam, ang ginawa kahapon, siguro ay para lang gantihan ang paglilitas ni Miss Xu sa kanya. Bigyan niyo pa po siya ng kaunting oras. Sa pagitan ng mag-asawa, walang galit at tumatagal na magdaman. Binigyan ko na siyang huling pagkakataon. Pero sa puso niya, tanging ang mahal ng si Xu lang ang naroon. Wala akong kahit kaunting pwesto.
Assistant Wang, ito ang resignation letter ko. Pakiproseso na lang po. Madam, magre-resign po kayo? Hindi ba't ginawa niyong trabaho? Ito para lang makasama si CEO-G. Ngayon, Ngayon, hindi na. Dahil sa mga mata niya, wala akong pwesto. Hindi ba? Madam, ang galing niyo po talaga sa trabaho. Umalis na ng ganoon. Sayang naman. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang taon. Pero, bunang loob ko. Ang kanyang pagkakakilalan ay bawali bunyag kaninuman. Hindi mo na rin kailangang iulat sa akin ang tungkol sa kanya. Lahat ay ayon sa patakaran ng kumpanya. Sinabi ni CEO-G, ang lahat ng bagay tungkol sa ginang ay dapat ayon sa patakaran ng kumpanya. Kaya ang pagbibitiw ng ginang, dapat alam ito ni CEO-G. Lin Suchi, ikuha mo ako ng tubig. Sir, wala na po ang ginang sa bahay. Anong drama na naman ito? Nasaan siya? Maaga pong nag-impake ang ginang. Umalis na po siya. Malis? Sir, tinira niyo po si Miss Shu dito kagabi. Baka po nagalit ang ginang. Nagpapalayas-palayas na naman siya. Lin Suchi, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Huwag kang umasa na patatawarin kita. Kuya mo, bakit ka nandito? Nabalitaan ko mo bibitiw ka. Gusto mo bang sumama sa kumpanya ko? Bumubuo kaming ang core team ng tech department. Ay kailangan ng isang katulad mong Jinling Award champion. Kung papayag ka, maghihintay ako sa iyo. Huwag mo akong laro ang mga ganyang trick. Pinapauwi tayo ni Lola sa lumang bahay para kumain. Ngayong gabi ng alas 6. Kung mahuli ka, huwag ka na pumunta. Sa mga taon ko sa pamilya G, si Lola lang ang naging mabait sa akin. Kahit makipag-iwalay ako kay Jian Lee. Dapat pa rin ako mapaalam kay Lola ng maayos. Shuching, tawagan mo ako kapag nakapag-isip ka na. Salamat, Kuya Moen. Umuwi na si Qing Qing. Halika, umupo ka at kumain. Ang taga nung nawala, sa wakas ay naisipan mo ring umuwi. Satong-sato. Si Yaya Zhang ay abala dito. Pumunta ka sa kusina at tumulong mag-ayos. At magdagdag pa ng ilang putahe. Ma, pagod ako ngayon. Ayoko magluto. Dati, lagi siyang gumagawa ng paraan para suyuin si Mama. Mayo, tumatanggi na siya. Hagod! Nasa opisina ka lang, gaano ka ba kapagod doon? Kung ganoon ka, Arte, bakit hindi ka nalang mag-resign at manatili sa bahay? Para hindi ka na lumabas at maging kahihiyan. Nag-resign na ako. Ano? Shutia, huwag kang magsalita ng ganyan. Halika, kumain ka na. Upo na kayong lahat. Dito ka umupo. Napakabihira naman. Dati, si Lin Shuqing ay laging pilit na gustong tumabi kay Jian Li. Ngayon, tahimik lang siya. Letia, para lang mapagtibay ninyo ako. Ginawa kong lahat para pasayahin tayo. Mula ngayon, hindi ko nagagawin yun. Lin Shuqing, nasaan ang singsing mo? Puso na ako. May lakad pa ako. Kaya alis na ako. Nagpapanggap ka lang. Hindi mo lang talaga masuot dati. Hindi mo man lang masabi ang totoo. Hindi ka kasing tapang ni Shuwu. Ma, kumain na lang tayo. Bakit mo pa binabanggit si Shuhu? Jian Li, si Suhu ang iyong pinakamahalaga. Kahit biro lang ang iba, ayaw mo pa rin. Ako na asawa mo. Ano ba talaga ako sa'yo? Siya dito mga nakaraang araw, iba na talaga sa dati. Assistant Wang, ako na ang matatapos ng paglilipat ng trabaho.
Tingnan mo, si Mrs. G yan, di ba? Ang ganda niya. Narinig ko, siya raw ang bagong algorithm genius sa TechWorld. Kaya pala si CEO G, wala talagang chismis. Ang galing pala ni Mrs. G. Tatlong taon tayo nagtago ng kasal. Naging asawa mo na, naging sekretarya mo pa. Walang nakakaalam na ako si Mrs. G. Pero ngayon, dinala mo pa si Shubu dito sa kumpanya. Pakikuha nga ng kape sa sekretarya. Sekretarya Lin, pinapakuha ni Miss Shu ng kape. Haya na. Huling araw ko naman na. Ito na ang huling beses na. Ipagtitimpla ko siya ng kape. Sino napapasok sa'yo dito? Ate Shuqing. Ate Shuqing. Hindi mo naman kailangang magduda. Sa lugar na tulad ng kumpanya, nagsiselos ka, hindi ba? Masyado namang sobra yan. Niyayakap mo ang asawa ko. Tapos sasabihin mo na ako ang sobra. Talaga ka nga naman. Itong kape? Ate Shuqing, kahit gaano mo pa ako ayaw, hindi mo naman siguro kailangan akong sunugin ng sadya, di ba? Ling Shuqing. Balieve ka na ba? Kung nagsiselos ka at nagpapakadrama, tingnan mo muna ang sarili mo kung nararapat ka ba. Hong Dati. Baka ginawa ko ang lahat para pigilan kayo. Pero ngayon, hindi ko nagagawin yun. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Kapag nangyari ulit yan, lumayas ka sa kumpanya. Hindi na mangyayari ulit yan. Ngayon na ang huling araw ko. Dapat nga mapasalamat pa ako sa'yo dahil pinalayas mo ako ng maaga. Tianli, mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Yanli, uminom ka muna ng tubig. Siya ang laging naghahanda ng tubig ko. Ano bang nangyayari sa kanya kamakailan? Ang kakaiba ng mga kinikilos niya. Ling Shuqing. Tuwing umuwi ako, hindi ba dapat agad siyang lumabas? Ano na naman ang pinagkakabalahan niya ngayon? Nandito na po kayo. May ipagagawa po ba kayo? Nasaan ang ginang? Hindi niya ba narinig ang pagtawag ko sa kanya? Jinang? Sir, hindi pa po umuwi ang Jinang. Hindi pa umuwi? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na po sa inyo noon. Nung huling beses po na si Miss Shu Wu, pagkatapos po ng selebrasyon dito, umalis po siya kinabukasan ng umaga. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya bumabalik. Nasaktan niyo po talaga ang puso ng ginang noon. Ako nga po ay nasasaktan para sa kanya. Masyado po kayong malamig. Ang ginang na napakabuting tao ay lubos ninyong sinaktan. Ito po ay mahirap na maibalik. Nakakatawa. Akala niyo ba sa ganitong paraan ay makukuha niyang atensyon ko? Sir, ito po ang mga dokumentong iniwan ng ginang noon. Hindi niyo pa po nababasa. Kasunduan sa algorithm? Wala siyang alam sa mga yan. Dahil ba kay Shu, tinawag siyang algorithm genius ng media. Kaya, ginagamit niya yan para magselos. Nakakatawa. Huwag mo siyang pansinin. Isa siyang ulila. Saan pa siya pupunta kung wala na siya pamilya, G? Baka sa loob ng ilang araw, Pabalik din siya ng Taimi. Nagkamali ba ako noon? Xiao Sama-sama tayong kumain. Sige, hintayin mo ako. Ang mga dokumento. Baka nagkamali ako nang kuha ng dokumento. nakita ko na ang mga dokumento.
Wala namang malaking bagay. Huwag ka nang magsalita pa. Ito po ibinigay ni ma'am sa inyo. CEO Jiang, kape niyo po. Hindi tama ang lasa. Ibalik mo at ulitin. Wow. Baguhan po kasi siya. Unang beses pa lang po niyang gumawa. Hindi pa po sanay. Ipapaulit ko kaagad sa kanya. Nasaan si Lin Xuqing? Siya ang pagawin mo. Mr. Chi, ang asawa niyo po, umalis na po siya. Hindi niyo po ba alam? Ano? Umalis? Ang proseso ng pag-alis ng asawa niyo, tapos na. Umalis na siya noong nakaraang linggo. Umalis na ako. Paano siya talagang umalis? Dahil ba, hindi lang naman puro salita yun, di ba? Kasalanan ko, masyado ko siyang pinapabayaan. Ngayon, nagtatampo na siya. Umalis na naman sa bahay. At ginagamit ang pag-alis sa trabaho para takutin ako. Mr. Chi, ang totoo po, ang asawa niyo, Huwag mo na siyang intindihin. Siya na nakulong na. Kung wala ang proteksyon ng pamilya Chi, anong kumpanya pa ang kukuha sa kanya? Bakit pinagsikapan niya talagang manatili sa tabi ko? Hindi magtatagal. Habalik din siya mismo. Tama pa, Mr. G. Nung pumasok sa kumpanya ang asawa niyo, para lang po mas mapalapit sa inyo. Ang pag-aalala niya sa inyo sa mga nakaraang taon, kitang-kita namin. Ang isang taong tulad niya ay hindi madaling aalis. Nga pala, sir. Nagpadala ng mensahe si Miss Xu Wu. Pinapaalala na huwag ninyong kalimutan dumalo sa party ng Liang Corporation. Sige, pupunta ako. Xuqing, sa party ng Liang Corporation, hindi ka pwedeng magpabaya. Ang ganda-ganda mo. Kailangan mong pumiling alahas na babagay sa okasyon. Siya, hindi na kailangan ng ganong kaabala. Simple at elegante lang. Ayos na. Isa na naman ka. Tingnan natin doon. Hoy, miss! Pwede kang tumingin, pero wag na wag mong hahawakan. Ang kuwitas na ito ay dawa sa orihinal na bato mula sa Africa. Custom cut. Wala nang iba. Ang halaga nito ay 40 milyong yuan. Hindi ito para sa mga tulad ninyo kung saan-saan lang galing na dukha na mahawakan lahat. Dun sa amin, baka meron kaming mas angkop sa budget ninyo. Gusto mo bang samahan kita para tingnan? Baka mayroon kami lumang estilo doon. Hoy! Ano ka ba? Paano ka magsalita? Mapangmata ka, no? Siya, hayaan mo na. Para makapagtrabaho sa Liang Corporation, kailangan ng kakayahan. Hindi naman dahil sa pananamito, mamahaling kuwintas. Hindi na kailangan pagtalunan ng mga ganyang bagay. Tara na. Mahirap. Cheers! Cheers! Cheers. Kailan pa nagkaroon ng Liang Corporation ang ganito kagandang babae? Pati si President Xi dumating din. Hindi ba't hindi siya ma-attend? Naman ang party ng Liang Corporation, hindi naman niya dating sinasama ang sarili sa ganitong mga okasyon. Tingnan ninyo. Ang kwintasali ni Miss Xu. Nakita ko na yan. Nabalitaan kong may isang bigating tao na nag-auction ng mga hilaw na bato mula sa Africa para ipagawa ito. Halaga nito ay 40 milyong piso. Sa wakas. Ang kwintas na iyon ay inihanda ni Jian Li para sa kanya. At tamanga. Palagi niyang binibigay ang pinakamagagandang bagay sa kanya. Tingnan mo ang kwintas sa leeg ng babaeng iyon. Ang cheap naman. Baka galing yang sa Tiangge? Oo nga! Anong klaseng asawa ka ni G? Pati palamuti para sa handang kailangan pang bilhin on the spot. Dati sa G Corporation, hindi ako pinapayagan ni Jian Li na dumalo sa mga handaan. Dati, si Lin Xuqing, sa tuwing nakikita ko, palaging dumidikit sa akin. Ngayon, parang hindi niya ako nakikita. Kuya Yandy, Ate Xuqing, bakit siya nandito rin? Nagrisin na siya sa G Corporation. Siguro gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makahanap ng trabaho. Ate Xuqing, sobrang mahal ka niya. Paano niya kayang iwanan ka? Umalis sa G Corporation? Baka naman nagpapabebe lang siya. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pigilan ta, di ba? Pero
Ang suot niya ay napakapangit. Paano kung bigyan mo pa rin siyang isa pang pagkakataon? Nung nakaraan, nabaso niya ako. Hindi naman niya sinasadya. Kasalanan niya ang nangyari noong nakaraan. Maliban kung humingi siya ng tawad sa'yo. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Si Xiu Liang! Si Xiu Liang dumano rin sa party. Anong meron na yon? Hindi ko inaasahan. Sina CEO Ji at CEO Liang ay sabay na dumalo. Si Yulia, siguro ako ang hinahanap niya. Ako ang espesyal na inubahang arithmetic lecturer ng Liang Corporation. Bukas na ako. Pupunta sa Liang Corporation. Hindi ko inaasahan. Si CEO Liang pa mismo ang pumunta para hanapin ako. CEO Liang, nandito na po kayo. Ako po si Xiu. Ling Shuqing. Ang kuwintas na ito, espesyal ko itong pinili para sa'yo. Ikaw lang ang karapat-dapat sa kislap nito. Naku! Ito ang koleksyon ng Royal European Family na nagkakahalaga ng daan-daang milyon! Ang mahalaga, kahit may pera ka. Hindi mo ito mabibili. Binigay ni Boss Liang ng walang pag-aalinlangan. Sino ba ito? Wah, sobrang mahalaga nito. Pumasok ako sa Liang Corporation, hindi para mapagandahan. Hindi ko rin kailangan bumili ng kwintas para magpasikat. Karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Kuya Yanli? Ate Shuqing, anong relasyon niya kay Boss Liang? Hindi yata ang kupang ganong kalapit na kilos, hindi ba? Siya na isang sekretarya ng dati. Bakit siya binibigyan ng espesyal na atensyon, Liang Muen? Ate Shuqing, gagawin niya talaga ang lahat para lang sa'yo. Shuqing, bukas, ang technology department natin may isang external na kasamahan na magbibigay ng training. Ang pangalan niya ay Su Wu. Ang galing niya talaga. Dadalo rin siya sa party ngayong gabi. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? Xiu? Kilala mo siya? Oh, kilala ko. Ito sinasabi mo, algorithm genius. Ay ang white moonlight ni Ji Yanli. Siya rin ang sumira sa aming kasal. Siya pala. Kuya mo, alam ko. Na ito ay pang-aabuso sa posisyon. Pero ayoko siyang makaugnay sa akin at sa Liang Corporation, kahit anong koneksyon. Bukas, magiging algorithm instructor na akong Liang Corporation para sa training. Pupuntahan ko muna siya para bumati. Pwede ba? Mr. Liao, nandito ka rin pala. Ako si Xiu. Sana matasundo tayo? Malinaw naman na umalis ka sa G Corporation na parang talunan. Hindi ko inakala na ganun kabilis. Kang kumapit kay CEO Liang. Pero ikaw, isang sekretarya lang. Anong kakayahan mo para makapasok sa Liang Corporation? Ate Shuqing, nandito ka rin pala. Nandito ka ba para maghanap ng trabaho? Gusto mo ba na ipakiwawa kita? Kung pinili siya ng Liang Corporation, hindi ko siya kaya makasama. Sandali. Shuqing? Miss Yo, ang training schedule mo bukas ay kanselado. Ama? CEO Liang, anong ibig mong sabihin? Hindi ba napag-usapan na natin ito? Ate Shuqing, sinisira mo ba ako kay CEO Liang? Miss Xu, ano man ang gawin ni Shuqing, palagi akong nasa panig niya. Sa wakas, may isang tao. Na walang pag-alinlangang pipiliin ako. Liang Muen. Anong karapatan mo para ipagtanggol siya? So, Liang, ang desisyon nyo, baka naman mali ito. Hindi nyo alam na nakakulong siya dati, di ba? Ano? Nakakulong? Hindi naman siguro. Mukha naman siyang maayos at tignado eh.
Pati naman pala, sabi ka ni Nana, Medyo pangit ang mga suot niya. may criminal record pala siya. Mabuting maranasan niya naman ang ma-expose sa harap ng lahat. Malalaman niya ring ano kagrabe ang mundo sa labas ng aking proteksyon. Dahil sobrang pagtitiwala niyo sa kanya, huwag naman kayong lokohin niya, ah. Miss Yu, tungkol sa nakaraan ni Shuqing, sa tingin ko, may dahilan ang bawat nangyari. Huwag nating magmadali sa paghusga. Magaling magsalita. Gaano ba siya kakilala? Sir Liang, napakalaki naman ng loob niyo. Hindi ba kayo natatakot na masira ang pangalang Liang Corporation niyo? Sa Liang Corporation, ang pinipili namin ay ang galing at karakter ng isang tao. Pero ang Liang Corporation ay hinding-hindi kukuhang taong sumisira ng kasalo, sumisira ng pamilya ng iba. Ikaw! Kuya Muen, salamat. Hindi ka naman siguro magagalit. Dahil sa akin ay nawalan kang isang algorithm genius, di ba? Si Shuwu, talagang henyo siya. Pero hindi siya makakapantay kahit sa isang daliri mo. Ang mga proyekto na ginawa mo nung nasa kolehiyo ka pa, hanggang ngayon sa industry, walang nakakatalo. Shuqing, huwag kang magduda sa sarili mo. Palagi kang mahusay. Kaya pala, meron pa ring taong ganito katatag nga pinipili ako. Kung gayon, tiyak na. Hindi ko bibigyan ng iyong pag-asa. Gagawin kong ang Liang Corporation ay mas umangat pa. Bakit? Paano nangyari na ang isang babaeng nakulong? Ay sabay na nakukuha ang atensyon ni na Yanli at CEO Liang? Bakit sila ganoon na lang kung tumingin sa kanya? Hindi ko matanggap! Anong nangyari? Ang sakit ng dibdib ko. Xiaowu, kumusta ka? Ayos ka na ba? Siguro, dahil sa pagligtas ko sa'yo dati, ang mga epekto ng pagkahulog ko sa tubig ay bumalik na naman. Si Ate Shuqing kasi, sinusulan niya si CEO Liang na huwag akong tanggapin sa Liang Corporation. Nagalit ako, kaya... Kaya pala, si Ling Shuqing ay diri pa rin kay Xiaowu. Dahil sa nangyari dati, Kuya Yani, baka hindi ko nakayanin hanggang ospital. huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sana sa pagkakataong ito, maintindihan niya ang kahihinatnan ng pagiging pasaway. Shuqing, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Muen. Malapit na akong makipagdiborsyo. Wala na akong pakialam kung sino ang gusto niyo makasama. Ma, Ling Shuqing, May sakit si Yanli. Mataas pa rin ang lagnat. Paano mo siya inaalagaan? umuwi ka na agad! Haya na. Hindi pa naman kami diborsyado. Uuwi ako para linawin ang lahat sa kanya. Ling Shuqing, Sa wakas, nakabalik ka na. Tingnan mo kung anong oras na. May sakit pa rin si Yanli. Wala ka sa bahay para alagaan siya ng maayos. Saan ka ba nagpunta? Talagang malas ka? Ma, may inasikaso lang ako. Katatapos lang. May inasikaso. Ano naman ang inasikaso mo? Isang taong pinapakain lang, pamilyang G? Nagtatapon lang ng oras at pera. Hindi mo man lang alam na may sakit ang asawa mo para magsilbi sa bahay. Anong silbi mo? Mas mabuti pa kung aso na lang ang alagaan. Nandiyan naman ang doktor. Wala akong pakialam kung nandoon ako o wala. Anong kabastusan ang sinasabi mo? Hindi ka ba pupunta sa kusina ngayon din? Magluto ka ng lugaw para kay Yanli. Maghanda ka rin ng mga side dish. Kakain siya kapag nagising na. Hindi ako pupunta. Yaya Chang, ikaw na ang maghanda ng pagkain para sa Ginoo. Sige po, Gina. Li Shuqi, Napakasama mo na. Nagrebelde ka na. Napakasama mong utusan ang katulong. Ikaw ang inuutusan ko. Naririnig mo ba ako? sinabi ko na, hindi ako pupunta. Kung sa tingin ni Mama,
Hindi maganda ang gawa ng katulong. Pwede niya itong gawin mismo. Mabuti. Mabuti ka talaga, Lin Shuqing. Tumitigas na ang iyong ulo, hindi ba? Ayaw mo magluto, hindi ba? Ayusin mo ang mga damit ni Yan Li na hinubad niya. Labhan ang kailangan labhan. Kaya mo naman siguro gawin yan, hindi ba? Hindi mo sasabihin sa akin na pati ito, wala kang silbi, hindi ba? Kita, gising na po si Kuya Yanli. Hoy, Ate Shuqing, sa wakas ay nakabalik ka na. May sakit na si Kuya Yanli. Hindi ka man lang nag-aalaga sa kanya. Sa kanya, parang wala ka talagang pakialam. Kahit na masama ang pakiramdam ko, alam ko pa rin na mas mahalaga ang pag-aalala kay Yanli. Mas mahalaga. Kaya pala, habang wala ako, matagal nang naging bahay ng iba ang lugar na ito. Ang tangga ko. Li Shuqing, ano ugali yan? Hindi mo ba nakikita na kinakausap ka ni Xiaowu? May sakit pa si Yan Li. Paano ka naging asawa? Ikaw, pag-alis mo, huwag ka nang babalik pa. Shuqing, dati kapag nagkakasakit ako, ikaw ang unang-unang nasa tabi ko. Nagluluto ka para sa akin at pinapainom mo ako ng gamot. Hanggang kailan ka ba magtatampo? Yanli, gising ka na? Halika, inumin mo ito. Halika. Huwag na. Ako na. Yanli, napakaluya mo pa. Huwag ka mapakamatigas. Sabi ko na. Ako na. Talaga bang ni isang pagmamalasakit? Wala siyang sinabi bago umalis. Hello? Hello, Kuya Yanli. Hulaan mo kung nasaan ang asawa mo. Saan siya napunta? Mukhang si Lin Shuqing bumalik na sa kumpanya. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya. Pero hindi sa G Corporation. Sa Liang Corporation siya nagtrabaho. Anong sabi mo? Hindi rin ako makapaniwala. Sobrang mahal ka niya hanggang mamatay. Pero umalis talaga siya sa'yo. Sinabi sa akin ng kaibigan ko mula sa Liang Corporation. Nakita nila sa Liang Corporation ang dati mong sekretary, si Lin Shuqing. Siya na nakulong, walang karanasan sa trabaho bilang secretary. Ano ang magagawa niya sa Liang Corporation? Tiyak, nababalik siya kaagad. Natural. Ang isang kumpanya ng teknolohiya tulad ng Liang Corporation, paano naman kaya sila magbibigay ng magandang tingin sa taong pumasok sa backdoor? Ang mga tao sa Liang Corporation ay tiyak na hindi siya magugustuhan. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Fakafayo. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi ng araw. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, Ling mapauwi na siya. Shuqian, Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na paano siya. ko Baka sa loob ng ilang araw, na mapauwi pumunta na sa siya. Liang Baka sa loob ng ilang araw, Corporation? mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka Imposible sa loob ng yan. ilang araw, mapauwi na siya. Mahal na mahal Baka niya dito, ako. makahapaga. Baka sa loob ng ilang araw, Napapahiya siya. mapauwi na siya. Baka sa loob ng Kapag ilang araw, nawala na ang mapauwi na galit siya. niya, babalik Baka sa siya. loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, Shusha. mapauwi na siya. Sa loob Ang ng ilang araw, pag-restore mo nung mapauwi na siya. nakaraan ay Baka sa loob ng ilang napakagaling araw, talaga. mapauwi na siya. Gusto ka naming Baka sa loob ng ilang imbitahan araw, sa hapunan mapauwi na ng siya. aming grupo. Nang sa loob ng ilang araw, Sobrang bait mapauwi na ninyo siya. naman. Baka sa loob ng ilang araw, Magkasama pa mapauwi na tayo siya. sa trabaho Baka sa sa loob ng ilang araw, hinaharap. mapauwi na siya. Baka sa Sige, loob ng ilang araw, may mapauwi gagawin na pa siya. kami, kaya Baka sa mauuna loob ng na ilang araw, kami. mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na Ling siya. Shuqing, Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. pinuntahan kita Baka sa loob ng para ilang araw, bigyan ka mapauwi na ng siya. pagkakataon Baka sa loob ng ilang araw, mapauwi na siya. para Sa loob ng ilang araw, magkabati. mapauwi na siya. Napahagrabe Baka sa loob mo ng ilang kay araw, Shuvun nakita mo Pong ng podo, nakaraan. kasi kapitin ng pagmaman. Sa loob ng ilang Naglakas araw, loob kang nakita ng podo, manatili sa makabuo Liang kayo. Corporation Sa loob ng ilang araw, para nakita ng podo, saktan ako. makakumakan hindi pa nilang. Makabuo sa loob ng Kung ilang wala araw, kang sa loob ng talento ilang sa araw, algorithm, mapapakakatingin ka ngayon. huwag kang Baka sa loob manatili ng sa ilang Liang araw, makakapita Corporation ko ba? Mapapakami para mo lang kayo. hiyain Shen, ako. sa loob ng ilang araw, maka sa loob ng ilang araw. Makamaki maka pa yun. Yun ka maka sa loob ng ilang araw. Makukumakit. Ang mga technical na tauhan ng Liang Corporation, mga taong may PhD at master's degree sa teknolohiya. Hindi ko inakala na ikaw ay makakausap sila ng masaya. Kailan ka pa naging pamilya sa mga bagay na ito? Shuqing, mag-usap tayo. Sa tingin ko, wala na tayong pag-uusapan.
Bakit ka nagkakalat ng chismis sa harap ni Liang Muen? Inagaw mo ang posisyon ni Shu Wu sa Liang Corporation. Kaya pala si Youji ay narito para magalit. Bakit? Ang iyong puting buwan ay umiyak sa'yo? Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ni Liang Wen? Si CEO Liang ay mayroon sariling pamantayan sa pagkuha ng tao. Marahil sa tingin niya na ang tao na nangangailangan ng iba para maging scapegoat upang makatakas ay hindi akma sa pamantayan ng Liang Corporation. Ang kakayahan ni Shu Wu ay malinaw na nakikita ng lahat. Kahit hindi siya makapasok sa Liang Corporation, palaging bukas ang G Corporation para sa kanya. Maraming lugar kung saan niya maipakita ang kanyang talento. Kung gayo, si Ali, bakit kailangan mo pang tanungin ako? Hindi ba't mas mabuting aliwin mo na lang si Shu? Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng oras sa akin. Mukhang hindi niya na talaga ako kailanan. Dito ako para bigyan ka ng babala. Huwag mong isipin na porket kasama mo si Liang Munei, may proteksyon ka na. Si Ali, lumapit ka sa akin. Para lang sabihin ng mga bagay na ito? Hindi. Hindi ko siya hayaang umalis na lang basta. May narinig si Lola ng mga chismis. Nagsisimula na siyang magduda. Ngayong gabi, mayroon akong na-reserve na restaurant. Kahit na magpanggap lang tayo, kailangan mong tapusin ang pagpapanggap na ito kasama ko. Mahina ang kalusugan ni Lola, kaya hindi dapat nating siya bigyan ng alalahanin. Mabuti na ring samantalahin ang pagkakataong ito para linawin ang lahat sa kanya. Si Ellie, Sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang yumuko. Oo nga, kapag umalis siya sa G Corporation, Gaano kaya siya katagal mananatiling matigas? mamaya pupunta tayo sa isang restaurant na pinuhunan ng G Corporation. Kahit nasa labas ito ng lungsod, pero maganda ang lugar. Basta makita lang ang waiter na kumakain tayong dalawa. Natural na panatag na siya. hindi yan ang gusto kong sabihin. Anong problema, Xiaowu? Yanli, pwede mo ba akong sunduin? Ang daming tao dito. Bigla akong nahihirapan huminga. Ang sama ng pakiramdam ko. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Nasa labas lang siya. Puro hotel sa paligid. Maraming tao. Kung mag-isa lang siya sandali, siguro naman walang problema. Pero bumalik ang sakit ni Xiaowu. Walang kasam. Ang hina ng katawan niya. At dahil pa sa akin, napakabait ni Xu Qing. Maiintindihan niya yan. Bumaba ka muna. May kailangan pa akong gawin. Babalikan kita. Babaya. Bumaba ka. Si Ellie, alam kong hindi mo ako minahal. Pero kung umabot na tayo sa puntong maghiwalay, bakit hindi mo pa rin ako kaya palayain? Kahit kaunting nida, hindi mo pa rin maibigay sa akin? Ang lalim ng sugat. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Ang lakas ng ulan sa labas. Pero si Jian Li, iniwan ka lang dito mag-isa. Dadalhin kita sa ospital. Kaya pala, iniwan mo ako. Dahil hinanap mo si Xu Wu.
Ang CEO ang G Corporation na si Ji Yanli ay nakita na natatit kay Xue Wu sa ospital ng hating gabi. Ang dalawa ay nagpakita ng pagiging malapit na nagpapahiwatig na malapit na silang magpakasal. Kaya pala, hindi mo ako sinadyang iwan. Kundi nagmamadali ka hanapin si Xue Wu. Si Yanli, paano mo nagawa ito? Hindi mo inalala ang kaligtasan ko. Iniwan mo ako sa ulan. Kung pwede lang, sana hindi na lang kita nakilala sa buong buhay ko. Hindi naman masyadong malalim ang sugat. Kailangan lang linisin at bendahehan. Huwag mo munang basain. Palitan ng bendahe ng regular para maiwasan ang impeksyon. Magpahinga ka ng maayos at huwag masyadong bigyan ng pressure ang binti. Salamat. Walang anuman. Boyfriend mo ba yung kasama mo kanina? Kita mo ang kaba niya. Parang gusto niya siya na lang ang masaktan. Nakakamali ka. Hindi kami magkasintahan. Matalik kaming magkaibigan. Kuya Muen. Salamat. Salamat sa pala. Ay, pasensya na. Kaibigan man o hindi, ganito na. Kalalim ang gabi at malakas ang ulan. Pero naihatid ka pa rin niya kaagad. Ang kaibigan na yan ay tunay na kaibigan. Kuya Nguyen, naabala na naman kita ngayong gabi. Salamat. Salamat. Kuya Nguyen? Pero, paano ka napadaan doon? Sa totoo lang, hindi ito nagkataon lang. Balak ko, saan ang ibigay ito sa'yo? Hindi kita matawagan. Parinig ko sa kasamahan ko na sumakay ka sa kotse ni Ji Yanli. Kaya sinundan kita. Hindi ko inaasahan. Kung siya mo atinan. Ito ay... Ang namumunang International na Algorithm at Application Conference sa industriya, napadala sila ng imbitasyon sa amin. Umaasang magpadala ang Liang Corporation ng kinatawan para dumalo sa keynote speech conference. Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop na tao. Ako? Kakatawan sa Liang Corporation sa conference. Kuya Muen, napakahalaga nito. Kadarating ko lang sa Liang Corporation. Susi, sa kakayahan mo, kaya mo yan. Naalala mo pa ba nung college ka? Ang core system na ginawa mo para sa akin. Ang mga pangunahing prinsipyo nito ay nanganguna pa rin. Aming tablado mo ito ay para talaga sa'yo. Anin na taon na ang nakalipas, para sa pag-ibig, isinuko ko ang karangalan at karera ko. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ito ng mas mahusay kaysa dati. Ang daming nangungunang personalidad sa industriya ang dumalo sa conference na ito. Huwag kang kabahan, Shuqing. Kahit ng proyektong ito para sa speech 2 araw mo lang ginawa. Ngunit sa kumpanya, nakatanggap ng papuri. Pagkalipas ng maraming taon, ang iyong profesional na kakayahan ay mas lalong gumaling. Tama ka, Ate Shuqing. Ang iyong ideya ay kahanga-hanga. At ang iyong paraan ng paglutas ng problema ay katulad ng... kamukha na kamukha ng pinakamahusay na henyo sa industriya, si Q. Direktor Liang, ang pangunahing istruktura ng ating grupo ay hindi ba si Q mismo ang nagtayo? Hindi ba si Q ang nagtayo noon? Hindi ba siya ang nagtayo niyon? Nakita mo na ba siya? Oo, nakita ko siya. Totoo. Talagang napakagaling niya. Kuya Yanli? Tingnan mo, Direktor Liang at Ate Shuqing. Ang lapit nila sa isa't isa. Kailan pa siya naging ganyan ka nakakaakit? Dati ba, sa tabi ko, itinago niya ang kanyang galing. Kuya Yanli, hindi kaya... Sinasadya ka lang niyang inisin, kaya sinadya niyang maging malapit kay CEO Liang, diba? Nag-iisip ka lang na kung ano-ano. Normal na kasamahan lang sila. Para inisin ako, pumunta si Shuqing para magtrabaho sa Liang Corporation para pilitin akong patawarin siya. Maliban sa akin, hindi siya makakagusto sa ibang lalaki. Pero, narinig ko, ang project ni Ate Shuqing ay personal na hawak ni CEO Liang. Mahigpit si CEO Liang sa lahat, pero sobrang mapagmalasakit siya sa kanya. Yani? Si Ate Shuqing, baka naman sinasadya niyang inising ka. Tutal, dati rin siyang. Xiao, kailan ka pa nag-aalala sa mga ganito? Nag-aalala lang ako sa'yo. Dahil kay Ate Shuqing kamakailan, marami ka nang pinag-aalala.
Pagkapasok niya sa Liang Corporation, ang ginawa niya lang ay mga simpleng gawain. Mas mabuti pa kung bumalik ka sa G Corporation at maging sekretarya ko. Kung saan ako nagtatrabaho, hindi mo na kailangang alalahanin. Mas mabuti pa, si Shuwu mo na lang ang alalahanin mo. Kuya Muen, malapit na magsimula ang kompetisyon. Maghanda na tayo. Kuya Yanli, ano kaya ang relasyon ni na Ate Shuking at CEO Liang? Ano kaya ang relasyon nila? Si Ate Shuqing, wala namang alam sa algorithm. Pero si CEO Liang, pinayagan pa rin siyang magsalita sa entablado. Talagang wala siyang pag-aalinlangan. Sumama lang kay Liang Wen. Bakit kasing nakahat sa gitawang salambang biging ng pambuhay? Sumama lang sa bagdarong damimay. Sumalagang wala siyang pag-aalinlangan. Hindi kaya. Sumama lang talaga. Hindi na talaga siya nakaitok makitok sa G na lang Corporation. si Liang Wen. Salagang wala siyang pag-aalinlangan. Hindi. Sumama lang kung bakit talaga. Sinisadya niya lang yan Salagang para wala ipakita pag-aalinlangan. sa Sumama akin. lang kay kumbaga sila. Sabi ito, yung may pangbuhat maripang tayo. Wala siyang ganung kakayahan. Sumama lang Siya kay lang Liang Wen Wen. lang ang nagbigay sa kanya ng pabor. Para lang sa formalidad. Lahat sa pagpapaalin. Sa mamalalang sa pangbibigatan to. Salagang pag-aalinlangan. Uy, classmate! Sa mamag-aalinlangan mag-ipong Matagal na tayong hindi nakita. Hindi ko inakala na nandito ka rin. Classmate, nandito ka rin pala? Oo nga, naanyayahan din ang kumpanya namin. Sa mamala, sa mapipag. Nga pala, classmate, nabalitaan ko. Nasa Liang Corporation ka na ngayon. Nalaglag sa Core Technology Department. Sa mamala, sa mapipag. Alam mo ba Liang Wen, sa kung mapipag. sino ang kakatawan sa Liang Corporation at magbibigay ng talumpati ngayon? Sino? Sa mahada. Nagato, sa sahapang alabay pang palipang. Sa mamalalang sa bibigapagin. Susunod, tinatawagan namin ang kinatawan ng Liang Corporation, Miss Lin Shuqing, upang magbigay ng talumpati. Sa mahumato. Siya talagang wala siyang pag-aalin. Wala siyang pag-aalinlangan. Sumama lang ka kung Liang Wen. Pasensya na. Hindi ko po kayo nakita dito. Jietu. Binibinik nin. Halawa. Hindi ko po sinasadya. Ngayon, Ate Shuqing, hindi na siya makakapagbigay ng talumpati. Pero siya naman talaga ay hindi sa ganyang propesyon. Ang Liang Corporation ay nasayang lang ang slot, ano? Xiao, huwag kang masyadong magsalita. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng mga bagay na iyon. Shuqing, hindi mo kailangan na magbigay ng talumpati para lang makuha ang atensyon ko. Ikaw, Kuya Yangi, huwag kang lumapit. Ang daming nanonood. Kung lumapit ka, mas mahihiya si Ate Shuqing. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lin Shuqing. Malaking karangalan na kumatawan sa Liang Corporation. Ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa AOE project, ang pinakabagong papaplano ng sistema. Pagitinam po. Ang komperesyong ito ay may 5 pangunahing paksa. Ngayon, isa-isa ko itong ipapaliwanag sa inyo. ang galing pala niya magsalita sa harap ng publiko. Malinaw ang kanyang mga ideya at tumpak ang datos. Hindi ito ang antas na makakamit ng isang nagmamadali lang. Kailan pa siya naging ganito kagaling? Sige, kapos ng pagbabahagi para sa kumperensyang ito. Salamat sa inyong panonood. Magaling talaga! Ang ganda ng pagkakapaliwanag! Ang galing ng mga ideya! Napakagaling! Ang Liang Corporation ay puno ng talento. Salamat kay Miss Lin Shuqing sa kanyang napakagandang pagbabahagi. Ngayon, dumako tayo sa Q&A. Andinang sa ikapat na hilera sa kaliwa. Miss Lin, ang dynamic processing mechanism na ipinakita ninyo ay napakatalino. Paano ninyo ito naisip? Ang mekanismong sinasabi ninyo, nang nasa kolehiyo pa ako ay natapos ko na. Sa mga nagdaang taon, in-upgrade kong sistemang ito at higit pang inoptimize para sa aktual na proyekto. Mga kaibigan, ang speech ni Miss Lin Shuqing ay napaka-smooth talaga. Pero mayroon akong maliit na tanong lang. Alam naman ng lahat sa industriya na, dating sekretary ka lang, tapos biglang, paano ka nakapag-arang ganito? Karaming technical na bagay. O baka naman ang script mo ay gawa ng ibang tao? Medyo deliberate ang sinabi ni Xiao. Pero totoo naman ang sinasabi niya. Saan galing ang biglaang pagkalam ni Shuqing? Para lang siguro makuha ang atensyon ko, kaya gagawa siya ng kahit ano. Sina? Dahil tech conference ito, magtuon na lang tayo sa tech mismo. Ang talumpati ni Miss Ling ngayon ay napakaganda. Napakatindi ng innovations, ipinakita nito ang mataas na professional level. Gusto pa rin naman kitang alamin pa ang tungkol sa panukala. President Zhuang, mag-usap na lang tayo mamaya.
Ning Shuqing, kung pipiliin mo ako, huwag mo akong sisihin. Kung maging masama ako. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko ang kotse. Dahil humaharang ka sa daan ko, wala akong magagawa, kundi ipadala ka sa kamatayan. Shuqing! Tigyuan mo! Kuya Yanli, mag-ingat ka. Sino ka? Xiao Wu. Xiao Wu! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti at ayos ka lang. Shuqiang. Daralhin kita sa ospital. Yingchi! Halos, nagkamali ako. Shuchi. Suverte ka ngayon. Dadalhin kita sa ospital na yon. Doktor, ano na ang kalagayan niya? Ang pasyente ay labis na nawalan ng dugo. Ang sugat ay malalim. Malapit na malapit sa arterya. Ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Kailangan natin ng agarang operasyon. At saka, kinakapos tayo sa stock ng dugo. Kailangan natin kumuha mula sa ibang ospital. Pero, aabutin ang oras yun. Dumating na ba ang pamilya ng pasyente? O mayroon ba siyang kaibigan? May kaparehong blood type? Ako. Ako ang... Kunin niyo ang dugo ko. Sige, sumama ka sa akin. Doktor, Tagumpay ang operasyon. Ligtas na siya sa panganib. Pero sobrang mahina pa rin ang katawang pasyente pagkatapos ng operasyon. Kailangan siyang manatili sa ICU para maobserbahan. Bukod pa rito, maaring kailanganin pa niya ng karagdagang dugo. kung kailanganin, sige, kunin niyo lang ang dugo ko. Ayos lang ako. Sige, magpahinga ka muna. Ipapadala muna namin ang pasyente sa ICU. Jinong Liang, mahapon ka nang nagbabantay. Mapahinga ka na muna. Okay na ang kalagayan ni Binibining Linggayon. Mabantayan namin siya. Ayos lang. Gusto kong pagising niya. Pagkadilat ng mga mata niya, may kasama siya. Kuya Wen, Shuqiu, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat mo? Sandali, tatawagin ko agad ang doktor. Kuya Muen, huwag kang magmadali. Ayos lang ako. Kuya Muen, bakit ang sama ng itsura mo? Medyo abala lang ako kamakailan. Hindi ko na inasikaso ang sarili ko. Si Yanni ay dumating na kanina. Pero mukhang abala ang kumpanya. Nang makita kang hindi pagising, umalis din agad pagkatapos ng ilang sandali. Kuya Muen, huwag mo na akong lokohin. Ang isang tulad niya, paano ba naman talaga niya ako bibisitahin? Lun, ang nasa isip niya yung shuwu niya lang. Wala nang puwang para sa akin. Marahil kapag namatay ako, Doon lang siya magkakaroon ng kapayapaan. at wala nang makakahadlang sa kanya. Kuya Muen, gusto ko sana mapakisuyo sa'yo ng isa pang bagay. Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para matupad ito. Maganap ka ng pinakamahusay na abogado. Gusto ko mahiwalay kay Jianli para tapos na ang lahat sa amin. Dahil ayaw niyang maghiwalay,
Wala akong choice. Kundi lumapit ako sa kanya ng direkta. See? Icho-contact ko ng abogado at ayusin ang pagkikita ninyo. Shuqin, kahit anong problema pa ang nararanasan mo, at kahit ano ang kailangan mo, nandito ako para suportahan ka. Pero, huwag muna mag-isip ng iba. Magpahinga ka muna at pagalingin ang sugat mo. Xiaowu, bagong pagaling lang ng sugat mo. Kapag nasa banquet hall na tayo, huwag kang magpupumilit at mag-iingat ka. Alam ko na, Kuya Jianli. Huwag kang mag-alala masyado. Ma'am, nasa bahay na po kayo. Lin Shuqing, nahintay din ako ng hinanap mo. Pero ngayon, hanggurin ha. Ate Shuqing, bakit ka biglang gumali? Hindi man lang nagpaalam ng maaga. Hindi ba ito ang bahay ko? Hindi ako pwedeng pumunta? Hindi naman yan ang ibig ko sabihin. Nga pala, nasugatan ka rin noon. Kumusta ka na? Mukhang hindi ka pa rin maayos. Jianli, may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Ano? Wala akong oras. Kuya Yanli, mamaya pa tayo pupunta sa Jingling Award Celebration Party. Malapit na ang oras. Kailangan na nating umalis. Ate Shuqing, mukhang hindi ka na masasamahan ni Kuya Yanli. Pero sa suot mo, mukhang pupunta ka rin sa party, diba? Ang bait talaga sa'yo ni Liang Muen. Hindi pa nga gumagaling ang sugat mo, pinayagan ka na ang iyong presensya sa ganitong lugar. Pupunta ako sa selebrasyon ng Jinling Award. Pero bago yan, pinuntahan ko si Jianli. Pwede ka bang umalis? Ikaw! Kuya Yanli, Xiaowu, Mauna ka nang maghintay sa kotse. Tamang-tama. May sasabihin din ako sa kanya. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Tingnan mo. Kung wala kang pagtutol, pirmahan mo na. Ang ating kasalay para lang sa isang pangako. Alam ko, hindi mo gusto makipagdiborsyo sa akin. Kaya, bilang kabayaran. Ibibigay ko ang isang katlo ng shares ng subsidiary ng G Corporation at ang ilang real estate ay mapupunta sa'yo. Bukod pa rito, ang bagay na ito, sana wag mo munang sabihin kay Lola. Mahina na ang kanyang katawan, hindi siya makakatagal ng matinding pagkabigla. At saka, ang bahay na ito, kung gusto mo, pwede ko ring... Si? Wala akong tutol. Hindi man lang siya nagatubili. Ang bilis niya, gusto na niya akong hiwalayan. Talaga nga. Masyado ko pa rin siyang pinahalagahan. Paano niya kaya umalis ng tuluyan? O Tanilio, pakitulungan po ako na tingnan ang kasunduang ito. Mayroon pa ba ito nga namang hindi makatarungang probisyon? Malinaw ang mga probisyon. Ang pagkahati ng ari-arian ay medyo malinaw. Ginanglin, ang kasunduang ito ay napakabuti para sa iyo. Mabuti kung gayon. Napirmahan ko na ang kasunduan. Ito, zadahin ko na. Paalam, Jianli. Hindi lang siya mabilis pumirma. Nagdala pa siya ng abogado ng maaga para maiwasan ng mga butas sa kontrata. Ibig sabihin, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Matagal na niya akong gustong iwanan. Antonio, ang usapin ng diborsyo, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Sipo. Sinanglin. Sige, alis na ako. Kuya Mon. Tapos na ang pirmahan. Tapos na. Talaga. Tapos na ang lahat. Tapos na. Mula ngayon, hindi ka na kailangang umiyak pa para sa kanya. Gusto ko lang balikan ang mga taon na nasayang ko sa aking karera. Gusto kong ang Liang Corporation sa ilalim ng pamumuno ko ay umangat pa. Tara na. Layong-layos na mga maliliit na bagay. Susunod ay ang paggawa ng mahahalagang bagay. Xiaoqing. Alam kong, mahaga pa para sabihin ito. Pero matagal ko nang hinihintay ito. Maraming taon. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na samahan ka sa nalalabi mong buhay? Paano niya nagawa ang sumang-ayon ng ganong kabilis?
Haya na. Mahal na mahal niya ako. Ngayon, siya ay napapanggap lang na matapang. Pagbalik ko mula sa celebration party, sa isang kaway ko lang, Siguradong babalik siya sa dati at lalapit sa akin, magmamakaawa na makipagbalikan. Hello? Palabas ka na ba? Malapit na magsimula ang selebrasyon. Malabas na ako. Sir, ang mga dokumento ito ayusin ko at ilalagay sa study room. Ito ang singsing sa kasal ni Ling Shuqing. Paano ito napunta rito? Ano ang mga dokumentong ito? Ito po ang mga dati ninyong inilagay sa study room, mga nabasa ninyong dokumento. Mayroon din po ilang sa ginang, hindi ko pa po naayos. Ibigay mo sa akin. Ito po ang ginang Shuwu. Pagkatapos po ng selebrasyon ng kampyonato noong gabi yon, umalis po ang ginang kinabukasan. Bago po siya umalis, iniwan niya po ang dokumentong ito at ipinagbili na ibigay ko po sa inyo. Kaya pala. Ito pala ang dokumentong gustong ibigay sa akin ni Shuking. Sir, ito po ang dokumentong iniwan ng ginang noon pa. Hindi niyo pa po nababasa. Kasunduan sa algorithm. Kaya pala, siya noon pa man gusto nilang akong hiwalayan. Hindi ito pagpapanggap lang. Hindi rin siya nagpapakatatag. Talagang ayaw na niyo sa akin. Kaya pala nito ang mga nakaraang araw. Hindi ako ang nagbigay sa kanya ng kalayaan na parang awa. Kundi siya, ayaw na sa akin. Nag-resign na ako. Kung nandun ako o wala, hindi na mahalaga. Kung saan ako nagtatrabaho, hindi mo na kailangang alalahanin. Kaya pala mula noon, naging kakaiba siya. Kaya pala. Talagang nagdesisyon na siyang iwanan ako. Ang bawat pagkikita namin pagkatapos ay dahil lang kay Lola. Napaka-inosente ko pa rin inakala na hindi niya kayang iwan ang posisyon niya bilang Mrs. G. Na hindi niya kayang iwan ang pamilya G at ang marangyang buhay na ibinigay nito sa kanya. Ako ang patuloy na hindi napansin ang kanyang pagbabago. Hindi ko pinansin ang kanyang pagbabago. Nalulunod sa ilusyon ng sariling kasiyahan. Kaya pala nang makita niya kanina, Ang kasunduan sa diborsyo, agad siyang pumirma ng walang pagtutol. Napakabilis at napakadali. kaya pala, hindi siya naghintay ang kalayaan na ibinigay ko sa kanya. Kundi ako, Sa wakas, kakatwa at mayabang, pinirmahan ko ang kanyang desisyon. hindi ako naniniwala. Gusto niya talagang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako naniniwala na kaya niya akong iwan. Gino, ayos ka lang ba? Gino? Kung sa puso mo ay ayaw mo makipaghiwalay sa iyong asawa, bakit mo pa noon nilapitan si Miss Shugu? Bakit kayo naging ganoon kalapit? Hindi mo ba sinasadya na itulak ang iyong asawa palayo? Paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang puso? Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Nasamahan ka hanggang sa huling araw ng buhay mo? Ano ba talagang ibig mong sabihin? Hanggang sa doon sa paghihiwalay. Hindi mo man lang tinignan. Ganun na lang kapalis mong pinirmahan? Wala ka bang puso? Jianli. Nasa papel na. Ikaw at ako ang pumirma. Magiging epektibo na agad ang batas. Mula ngayon, hiwalay ng ating mga landas. Sa tingin ko, wala tayong dapat ipaliwanag. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo. Hiwalay na ang ating landas. Bukoy bang nagusyo? Pero iyon ang 6 na tao ng relasyon natin. Ang lahat ng ibinigay mo sa akin! Sasabihin mong tapusin na lang. Hindi ako papayag. Hindi ako sanayon! Hindi papayag. Jianli, anong karapatan mo para hindi pumayag? Bilang ex-husband, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng divorce papers. Shujiang, galit lang ako noon. Huwag ko na isipin. Alam kong nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Simulan natin ulit. Magpakasal ulit tayo. Pagkakataon? Jianli, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Mula nang lumabas ako ng kulungan hanggang sa kasal. At sa paulit-ulit mong pagiging malamig at pagpani kay Shubu. Hindi gawa sa bato ang puso ko. Nalamig din yan. Mamatay din niya. Ayoko nang marinig ang sinasabi mong papapakasal ulit.
Huwag mo na akong mandirihan. Shutya, alam ko. Ako ang nagkamali. Hindi ba gusto mo ang algorithm? Ang pinto ng teknolohiya ng G Corporation Ay lagi bukas para sa'yo. Ang posisyon ng Chief Technology Officer ay nakareserba para sa'yo. Basta gusto mo. Ano ba ang proyekto gusto mong gawin? Kaya ko! Jelly, itigil mo na ang huli mong pagpapanggap na pagmamalasakit. Nakita mo lang na sa Liang Corporation, may trabaho akong mahal. At kasamang lumalaban. Bakit mo naisip? Naiiwanan ko ang lahat ng ito. Para bumalik sa taong sinaktan ako at kinasusuklaman ko. Xiaoshu! Xiuqing, huwag kang umalis! Jinongji, pakawalan mo siya. Xiuqing! Huwag kang umalis, please! Akin ka! Akin ka lang! Jelly. Tapos na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Jinongji, mapakatino ka. Gusto pang mag-asawa ito. Ang mga bagay sa pagitan namin. Hindi dapat makialam bilang isang tagalabas. Hindi na kayo mag-asawa ngayon. Nakasulat na sa papel at epektibo na. Mr. G, pakitandaan ang iyong posisyon at ang okasyon. Huwag kang gumawang anumang hindi kaaya-aya. Tara na. Xiuqing! Kuya Yanli? Kuya Yanli, bakit nandito ka pa? Ang salu-salu ay magsisimula na. Tara na, maganda na tayo. Ay! Ate Shuchi, kakapirma mo lang ng kasunduan, pero agad ka nang kumapit kay Liang Wen. Ang bilis mo naman kumilos. Mukhang wala ka talagang pagmamahal sa kanya. Wala kang pinamhihinayangan. Kung ganon, bakit hindi na lang din tayo magpakasal? Kung hindi dahil sa pagliligtas mo sa akin, hindi ko na sana pinagbigyan at pinagpasensyahan ang paulit-ulit mong ginagawa. Sinasabi ko sa iyo, hindi kita gusto nun. Hindi rin kita gusto ngayon. At hindi kita magugustuhan sa hinaharap. Yanli, bakit mo naman ako sinasabihan ng ganyan? Sobrang gusto kita. Marami akong isinakripisyo para sa iyo. Hiwalay na kayo. Hindi ka na niya gusto. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mas malinaw ako ngayon kaysa kailanman. Si Xiuqing lang ang mahal ko. Mula simula, siya lang talaga. Hiwalayan lang yan. Mari kusang balikan. Kahit pa ibuhos ko ang buong buhay ko para itama ang mga pagkakamali, hindi ko hahayaang umalis siya ng ganun lang. Yanli, kumama ka. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Ano pa ang silbi kung hahabulin mo siya? Kahit habulin mo siya, wala ka mapapala kundi kahihiyan. Nagkamali lang siya sa relasyon natin. Kailangan kong ipaliwanag ng malinaw sa kanya. Ipaliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Hindi siya makikinig. Sa tingin niya, dahil mayroon na siyang Liang Wen, nakasungkit na siya ng malaking ista at umunlad na ang buhay niya. Hindi na siyang dating Lin Shuping na ikaw lang ang laman ng puso't isip. Hindi ka ba naduda kahit kaunti? Yung mga proyektong pinagnining niya sa Liang Corporation, yung mga nakakagulat na pagpapakita niya, hindi naman talaga sa sarili niyang kakayahan. Si Liang Wen ang nasa likod niyan, ginagamit ang pera at resources para bigyan siya ng daan. Tinulungan siyang mandaya at pilit na itaas. Isipin mo, isang taong nakulong ng 3 taon na ang alam lang ay trabaho ng sekretarya. Paano biglang magbabago ng husto at magiging isang tinatawag na algorithm genius? Siya ay isang piyesa lang na ginagamit ni Liang Wen para labanan ka. Ang galing niya magsalita. Hindi siya mukhang baguhan. Ito rin ba? Ay kawan ni Liang Wen. Oo naman. Pero ang panduloko ay panduloko pa rin. Mabubunag din yan balang araw. Ngayong gabi, sa Geely Award Celebration Party, napakaraming eksperto sa industry at mga tech whiz. Sa harap ng maraming tao, paano pa siya matutulungan ni Liang Wen para magpasipika? Sa oras na yon, lalabas ang tunay niyang kulay at mapapahiya siya. Jianli, itong pagkakataon mo! Sa pinakamiserable at pinakamababang sitwasyon niya, magpakita ka na parang dati. Patawarin mo siya, intindihin mo siya, at sabihin mo sa kanya na sa G Corporation ay laging may lugar para sa kanya. Handa kang isama siya pabalik sa bahay. Pagkatapos niyang maranasan ang ganoong patabigo, doon niya lang maintindihan ang katotohanan at babalik sa iyong piling. Jianli, hayaan mong samahan kita. Kung kasama mo ako, mas magiging kitang-kita ang pagiging miserable at walang kwenta niya. Sa oras na iyon, malinaw niyang malalaman na ikaw lang sa mundong ito ang tanging maasahan niyang kanlungan. Lin Shuqing, marami pa ang naghihintay sa'yo. Ngayong gabi, papayain kita. Tuluyang malugmok sa putik. Mapakailanman, hindi na makabangon.
Kuya Yanli? Basta magpakita ka lang ng kaunting paglalambing pa para lang makita ni Ate Shuching. Kapag nakita niya tayong ganito, siguradong magsiselos siya. Iyak na hindi siya makakapagpigil na lumapit sa'yo para makuha ang atensyon mo. Sa ganoong paraan, maipapaliwalag mo sa kanya ng maayos. At pagkatapos, magkakabalikan kayo. Mukha siya mas relax at mas taniningning kaysa dati. Kapag iniwan niya ako, talaga bang magiging masaya siya? Sa celebration ni The Bee, lahat ng professor mula sa iba't ibang universidad, mga akademiko mula sa research institutes, at lahat ng naumunong personalidad sa industriya ay darating. Ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ngayon, kailangan tong apakan si Lin Shuqin at sirain ang kanyang reputasyon. At ako, syempre, ay magiging kahanga-hanga. Kuya Yanli? Malapit nang magsimula ang selebrasyon. Huwag mong kalimutan. Ngayong gabi, ikaw ang bida. Tara na. Nasa akin ang singsing niya. Bakit may isa pa siya sa kamay? Sino ang nabigay niyan? Ling Shuqiang, anong karapatan mo na makuha ng ganoon kadali? Ang lahat ng pinakamaganda? Hindi ko papayagan. Hindi ko papayagang muli mong kunin ang sakin. Kung tutusin, swerte talaga si Ate Shuking. Sa ganito kalaking event, o hindi dahil kay CEO Liang na walang pag-aatubili na buong pusong nagrekomenda. Sa iyong karanasan at kakayahan, paano ka naman makakatayo rito? Si CEO Liang talagang marunong magpahalaga sa relasyon. Huwag mo siyang pansinin. Salamat, Kuya Mol. Kung pag-uusapan ng swerte at kakayahan, mas masipag talaga ako ng kaunti. Kaysa sa'yo, Ate Shuching. Kamakailan na-optimize ko lang ang core algorithm ng aking contest paper. Ngayon, espesyal para sa victory celebration. Ang data ay na-optimize. Ang efficiency kumpara ng kompetisyon ay tumaas na 30%. Napakatalino mo, Miss Shu. Ilang araw pa lang pero nakagawa ka na naman ng breakthrough. Walang duda, siya ang dark horse ng Jinling Award na yung taon. Ang lakas ng champion ay hindi talaga biro. Malayo ang mararating niya. Congrats! Pero, ang tunay na halaga ng algorithm ay hindi nakasalalay sa datos sa papel o sa bilis ng pagpapabuti. Kundi sa akong talaga, ito nakakaintindi at nakakasolve ng totoong problema. Tama ba ako? Oo naman. Tama si Ate Shuching. Pero naniniwala ako na sa pamamagitan ng aking pagsisikap, sa di kalayuan, maipapakita ako sa inyo ang mas konkreto nga at mas kahanga-hangang resulta na tunay na magtutulak sa pag-unlad ng industriya. Talaga bang siya? Hindi na niya ako muling tiningnan. Kahit sulyap man lang, wala. Suchio, ganoon mo ba ako kinamumuhian? Ano pa ba kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Ling Shuqing, humanda ka. Kung hindi mo ako bibigyan ng kapayapaan, hindi rin kita hahayaang maging masaya. Lahat ng meron ka ngayon. Ako mismo ang sisira. Ito na ang hinahanap mo. Magaling. Ang papel nito, galing ito sa archive ng Liang Corporation. Nahukay ko. Chinek ko na, hindi pa ito na-publish internationally. Ang iba pa. Ate, nakuha ko na yung bagay na yon. Ito ay bahagi ng raw at ang back-end ng proyekto. Pero Magaling. Ibigay mo na sa akin. Yang Muen, hindi ba't itinuturing niya itong kayamanan? Tingnan lang natin kung ang core data ng proyekto ay malik ng maaga. Papayag pa kaya si Liang Buena, ang babaeng nakulong noon? May halaga. Pero Junior, medyo kakaiba ang data na ito. Feeling ko may mali. Hindi tama. Kakaiba? Ano ang kakaiba? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ayon sa sinabi mo, pumasok ako sa database ng proyekto. Nakita ko ang file ng algorithm module na minarkahan bilang pinakamababa at pinakapuso. Pero ang lumika ng file na yun at ang nag-iisang may pinakamataas na pahintulot na nag-edit. Ang pangalan ay LSQ. LSQ? Kailan pa nadhire ng ganyang galingang Liang Corporation? Wala naman akong narinig. Sa simula hindi ko rin pinansin. Akala ko ay isa lang sa mga bagong engineer. Pero nang pinag-aralan kong mabuti ang estilo ng arkitektura at lohika ng tangunayang code na yon, parehong-pareho ito. Sa algorithm genius na si Q, talagang pareho. Ling Shuqing. Aba, Ling Shuqing. Kaya pala. Sabi ko na nga ba? Siya na hindi naman talaga ito ang specialty niya.
Ang isang tao na walang formal na kaalaman sa algorithm ay naglakas loob na magsalita sa isang internasyonal na kumperensya at nagpapakita ng isang matatag na proyekto. Kaya pala, lahat ng ginagawa niya, lahat ng kanyang mga nagawa, ay pinagyari sa algorithm. Genius na si Q. Tama. Lemon! Gusto siyang suportahan ng buong puso. Kaya hahayaan ko siyang umakyat ng mas mataas para mas masakit ang pagbagsak niya. Ni Shuchi. Sa success party na ito, titingnan ko kung paano ka makakabangon. Nakipaghiwalay ka sa akin at ang dali-dali mong pumirma para pa sa kanya. Si Liang Muen ay ganun ba kagaling? Binibining Shu, tunay na may malaking potensyal. Ang kampiyon ng Jinling Award, Karapa Tapa. Ang iyong kinabukasan ay walang hangganan. Tama, Binibining Shu. Sa mga susunod na hakbang para sa award-winning na algorithm application at pagsasakatupalan nito, mayroon ba kayong konkretong plano? Lahat kami ay sabit na naghihintay. Salamat sa inyong papuri at suporta. Pagdating sa akademikong pagpaplano, naniniwala ako na ang akademikong pag-unlad ay hindi maihihiwalay sa pagiging bukas at transparent. Sa pagkakataong ito, buong paggalang kong iminumungkahi sa lahat ng nananalong papel at ang kanilang pangunahing datos say agad na isa publiko. Para sa lahat ng kasamahan, mga nakatatanda at mga interesadong taon na suriin at pag-usapan. Sa ganitong paraan lamang natin maiiwasan ng lubusan na merong man lamang at mapanatili ang integridad ng ating akademikong komunidad. Ling Shuqing, tapos na ang magandang araw mo. Kalokohan! Ang ganito uri ng plagiarism, isang papel na walang akademikong integridad, ay nagawa pang manalong Jinling Award? Sir, pakisuyo, mag-ingat sa iyong mga salita. Ang aking papel ay dumaan sa mahigpit na pagpiling kumitet, nanalo bilang kampeon. Huwag ka namang basta-basta manira ng tao, di ba? Diyos ko! Hindi ba si Academician Chen yan? Siya yung galing sa pinakamataas na institute ng teknolohiya dito sa bansa. Si Academician Chen ay isang iginagala na tao. Hindi siya basta magsasalita ng walang basehan. Talaga bang ang thesis ni Miss Shuai kinopya? Si Academician Chen pa mismo ang nakumpirma. Sa kakayahan ni Shu, madali lang sanang manalo. Bakit pa siya nangopya? Ibig sabihin ba, pati yung mga award at papuri niya dati, peke rin? Ang thesis na ito at ang thesis na inilatala ni Chunong, nasa eskwelahan pa siya. Ay, magkamukhang magkamuha. No, hindi pa siya kilala. Kaya hindi pa kumalat. Kaya, normal lang kung hindi ninyo pa nabasa. Pero ang thesis na ito, hindi ninyo maililihim sa akin. Academician Cha, sa tingin ko, mali ang pagkakaintindi mo. Kung sa bagay, si Kang inahabol ko, ang aking idolo sa akademya, at ang layunin na lagi kong pinagsisikapan. Sa proseso ng pananaliksik na ito, talagang paulit-ulit kong pinag-aralan at natuto. Mula sa ilang pangunahing algorithm methodology ni Q. Kaya, normal lang kung may mga pagkakatulad. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ng kuya ko na ang papel na ito ay walang makakaalam? Ah, ganun pala. Na-employ siya ng idolo at pagpapalit ng konsepto. Sa akademya, karaniwan na rin yan. Ang iyong paliwanag ay napakagaling sa pagpapalit ng mga konsepto. Ang matinding pagkakatulad sa pangunahing teknolohiya, sinasabi mo lang na inspirasyon mula sa isang idolo. Hindi ba ito ang pinakakaraniwang dahilan sa akademikong kababayaan? Hindi ito paggalang. Ito ay pagnanakaw. At ito ay isang pang-itat walang kwentang pagnanakaw. Ganun lang. Nagawa mo pa ring ipagmalaki ang iyong sarili bilang isang henyo. Nakatayo rito at tumatanggap ng papuri mula sa lahat. Ang nagwaging papel sa Jinling Award, pala'y kinopya lang! Ito ay isang pandaigdigang iskandalo! Hindi ko talaga'y nakala na si Miss Shu ay ganong klaseng tao pala. Dati pa naman, ipinagmamalaki pa niyang henyo siya. Ako? Hindi ako nanggupya. Nagsisinungaling kayo. Manahimik kayong lahat. Bakit kayo? Ako lang ang sinisisi ninyo. Kung pag-uusapan ng pangdadaya o pangkopya sa estilo ni Q, siguro hindi lang ako ang gumagawa niyan, di ba? Bakit? Hindi ninyo tinitingnan ng mabuti ang papel niya? Ang papel ni Len Shuqing tungkol sa AOE Network Deep Optimization, ang core logic nito, ang galing ng algorithm structure nito, hindi ba mas kamukha ng estilo ni Q kaysa sa akin? Kahit pa, mas kamukha pa nga kaysa sa akin. Subukan siyang si Pingho. Ang isang tao na ilang buwan pa lang ang nakakaraan ay walang alam sa advanced math. Walang alam sa advanced math. Ang isang tao na ang alam lang gawin ay trabaho ng sekretarya.
Paano mangyayari? Bigla siyang nakasulat ng master level na thesis? Suvu, anong pinagsasabi mo? Maniniwala ka sa akin? Ito lang ang paraan para malaman niya na wala siyang silbi, para maalala niya ang kabutihan mo, at para siya ay sumunod at bumalik sa'yo. Ang sinabi mo ay totoo. Oo naman. Hindi mo ba nakikita na nailipat ng atensyon ng lahat? Nailipat ng atensyon ng lahat? Nagsimula na ang lahat na questionin ang thesis niya. Hindi magtatagal. Kailangan niya ang protection mo at babalik siya sa'yo. Monsieur, bago mo ibato ang putik sa iba, linisin mo muna ang sarili mo. Masyado kang nagmamadali na idawit ang iba. Kung sinasabi mong inosente ka, bakit hindi mo hayaang ang mga eksperto dito? Ang suriin agad ang thesis mo. Napakagaling! Ang lohika sa likod ng solusyon ng thesis na ito. Dito. Tungkol sa pinakailalim na istruktura ng algorithm, Talagang kapareho ng kay Q. Narinig niyo naman lahat, di ba? Sabi ng eksperto, ang kanyang thesis ay kapareho ng kay Q. Pero, bakit ang pangalan na nakaladay ay Lin Shuqing? Hindi ba ito ang pinakamalinaw na plagiarism? O baka naman inakaw niyang hindi pa nailalabas na pananaliksik ni Kat inangkin ito. Lin Shuqing, alam kong sabi kang patunayan ng sarili mo at tuluyang makawala sa nakaraan mong hindi ka nais-nais. Pero, hindi mo naman dapat gawin ng academic plagiarism, di ba? Ito ay mas malala pa sa problema ko. Ito ay isang insulto sa buong mundo ng akademya. Narinig niyo naman lahat, di ba? Ang mga eksperto mismo ang nagpatunay na ang kanyang thesis mula sa estilo hanggang sa nilalaman ay kapareho ng estilo ng algorithm genius na si Q. Magkaparehong magkapareho. Ito ba ay nagkataon lang? Binibining Shu, mag-ingat po kayo. Kung wala kayong anumang ebidensya, ang hayagang pag-akusa ng plagiarism At ang pag-akusa sa isang tunay na henyo ay isang paglabas naman sa diwang akademya. Mr. Liang, alam kong paborito niyo siya. Pero ngayon, nasa harap na natin ang katotohanan. Ang sinabi ba ng mga eksperto ay kasinungalingan? Si Shuqing, nung nasa kolehiyo pa, ay kinikilala ng henyo sa algorithm. Ang Liang Corporation, na hanggang ngayon ay mahusay pa rin gumagana, ang core algorithm system nito. Ang original na direksyon ay ang kanyang course design nung nasa kolehiyo pa siya. Bukod pa rito, ang papel na ito, dapat ay sa kanya. Mr. Liang, hindi na naman. Siya pwedeng protektahan ng ganyan, di ba? Kahit masakit pakinggan ang sinabi ni Shuwu, may punto rin naman siya. Nandito ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Lin Shuqing, Kung talagang nagkamali ka, At danggopya? aminin mo na agad. Hindi ako nangopya. At saka, kahit pahatulan ako, hindi ikaw ang may karapatang magsalita ng kung ano-ano dito. Nandito ang resulta ng pagsusuri ng eksperto. Malinaw ang ebidensya. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa G Corporation at maging sekretarya ko. Si Liang Wen ay iba pa din. Hindi kanya matutulungan habang buhay. Kuya Yanli, tama nga siya. Kama na! ang inyong mga haka-haka at paninira ay hanggang dito na lang. Dahil kung kayo ay talagang nagpupumilit na itanong, bakit ang thesis ni Lin Shuqing ay kaparehong-kapareho ng kay Q? Isa lang ang sagot. Siya, si Lin Shuqing ay sigo mismo. Ano? Ikaw si Q? Diyos ko, si Lin Shuqing ang misteryosong algorithm genius? Q. Hindi naman kailangan ni CEO Liang sa ganitong mahalagang pagkakataon at sa harap ng lahat. Mag-imbento ang kasinungalingang agad-agad namang mabubunyag, di ba? Hindi to totoo. Paano niya magiging si Q? Si Lin Shuqing? Isang babaeng handang isukwalang lahat para sa'yo. Paano niya magiging yung taas noong hinahangaan ng marami na genius algorithm na si Q? Walang kwentong to. Hindi to posible. Ikaw to? Ikaw talaga to. Ginawa mo to para makatakas siya. Para takpan ang nakakahiya niyang pananakop. Kaya gumawa ka ng ganitong absurdong kasinungalingan, di ba? Monsieur, sa punto na to, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagkakabog sa sarili mong kawawang panaginip? Ang mga algorithm na ipinagmamalaki mong breakthrough, manasulat-sulatan lang ni Shuqing nung college na hindi pa nailalabas na mga draft lang. Sa ganitong panahon, wala nang saysay. Noon, ako ang nagbigay ng aking kinabukasan sa ibang tao. Isinakripisyo ang sarili at buong pusong natrabaho sa G Corporation. Kung mas maaga lang akong nagising at nag-focus sa algorithm, hindi sana ako umabot sa puntong ito. Na sa ganitong paraan, muling makikilala ng lahat. Imposible! Kung ikaw si Q, paano ka naging tahimik at walang pangalan? Paano ka naging masaya na manatili sa tabi ni Ji Yanli? Bilang isang maliit na sekretaryana, naghahanda ng tsaa
at nag-aasikaso ng mga dokumento. Ling Shiqing, sabihin mo, anong klaseng kahiyahiyang paraan ang ginamit mo para lokohin si Yanli? At ngayon, niloloko mo rin si Liang Muen. Tama na! Maaari kong patunayan sa lahat na si Li Shuqing siya nga si Q. Siya ang pinakamahusay kong estudyante at siya rin ang nag-iisang bata na matatawag kong henyo sa loob ng ilang dekada kong pagtatrabaho sa pananaliksik. Ang kanyang talento at tagumpay, hindi kailangang patunayan kaninuman. Lalo hindi dapat tapastanin ninuman. Diyos ko, si Lin Shuqing pala ang estudyante ni Academician Chen. Si Q. Si Q pala! Ang algorithm genius na si Q! Nasa tabi lang natin siya buong panahon! Imposible! Niloloko niyo lang ako! Nagkakaisa kayong lahat para lokohin ako! Academician Chan, nalilimutan mo na ba ang mga bagay-bagay? Nabulag ka ba niya? Paano siya magiging si Q? Monsieur, niloloko mo lang ang sarili mo. Si Shuqing, ang palaging pinaka-pinagmamalaki ko sa aking karera bilang guro. Wala nang iba pa. Ang kanyang talento noong araw, ang kanyang insight at ang kanyang mamatagumpay. Kahit na siya kasalukuyan, walang sinumanang tunay na makakaday. Ngunit pagkatapos ng graduation, agad siyang umalis sa paaralan. At tuluyang tinalikuran mo ang landas ng pananaliksik. At higit pa rito, pinugol mo ang lahat ng koneksyon mo sa nakaraan na wala ka na lang bigla. Talagang ako sa iyo ay labis na nadismaya at nasaktan. Akala ko noon, isang bituina dapat sana'y mabibigay liwanag sa hinaharap. Ay tuluyan ang naglaho. Academician Chan, pasensya na po. Ako po ang padalos-dalos noon at nakagawa ng maling desisyon. Nabigo ko po ang inyong paggabay at pag-asa. Ganon pala siya kagaling. Siya pala, ang henyo na kinababaliwa ang buong industriya. Wala akong kaalam-alam. Akala ko pa noon ay isa lang siyang ordinaryong babae na umasa lang sa pamilya G. Binibining Shu, dahil sa kumpirmadong paglabag sa etika ng akademya, ang iyong pagiging kampyon sa Jinling Award na yung taon ay formal ng kinansela. Kasabay nito sa desisyon ng komite. Permanenteng kakanselahin ang iyong paglahok sa Jinling Award competition, pati na rin ang iyong kwalifikasyon sa mga kaugnay na akademikong aktibidad. Pagkatapos nito, hindi na siya makakabalik sa industriyang ito. Sa mundo ng akademya, ang pinakaiwasan ay plagiarism at pandaraya. Aling kumpanya o research institute ang maglalakas loob na kumuhang isang taong may malubhang academic misconduct record. Ito ang tinatawag na, kung hindi karapat-dapat, tiyak na may kapahamakan. Dati, kung gaano siya kataas itinanghal ng media, ngayon, ganoon din siya kalalim babagsak. Si Yanli, mayroon pa ba tayong pag-uusapan? Nakita ko na ang singsing mo. Dati, hindi ba't pinahahalagahan mo ito na husto? Lagi mo ito suot. Saan ka man mapunta? Tingnan mo. Nandito pa rin. Nakita ko na. Ang ating kasal. Si Yanli. Mali ka. Matagal nang hindi itong singsing ko. Hindi mo nagustuhan ang disenyo nito? Kiba? Ay, nasan ka? Pwede tayong bumili ng bago. Palitan natin ang mas malaking diamante. Sige na. Ayo. Ji Yanli, Nakalimutan mo na ba? sa mismong ibinigay mo kasunduan sa diborsyo, malinaw na nakasulat na wala na tayong hanumang relasyon. Kaya, pakawalan mo ang kamay ko. Hanapin mo na lang ang iyong babaeng pinapangarap, si Miss Shu. Mr. G, pakawalan niyo po siya. Shujiya. Dati, ako ang mali. Ako ang nagkamali. Nabubulagan lang ako ni Shuwu. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Mag-umpisa ulit tayo. Sige na. Ayoko. Bakit ilanan mo ako? Maging ganun katigas. Bakit kailangan mo akong diborsyuhin? Dahil ba sa kanya? Tayo ba ang dalawa? Matagal na kayong magkasama. Si Yanli, anong pinagsasabi mo? Pakiusap, mag-ingat ka sa mga salita mo. Kuya Yanli. Si Yanli, ikaw at si Suwu, talagang bagay na bagay kayo. Palagi niyo lang ginagamit ang pinakamababang pag-iisip para husgahan ng iba. Kung yan ang gusto mong isipin, sige. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Chital, hindi ba ganyan din ang ginawa ninyo ni Shugu sa akin? Sa loob ng 3 taon. Sa hirap at ginawa. Palagi siya nasa tabi ko. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganoon kalinaw ang kanyang pagiging determinado. Kaya pala, ang kanyang desisyon na iwan ako ay ganong katatag, ganong kahirap abutin. Imposible. Hindi ako naniniwala. Ang 3 taon nating relasyon. Ang dami nating pinagsamahan. Hindi ako naniniwala ang nakalimutan mo na lang yun. Nagpaparinig ka lang siguro sa akin. Kapag lumipas na ang galit mo, babalik ka rin. Tama ba?
Miss Xue, pakiipaliwanag po ng diretsyo ang tungkol sa iyong championship paper na inakusahan ng akademikong pandaraya. Niloko mo ang maraming tagahanga, kapwa profesional. Hindi mo ba bibigyan ng makatuyarang paliwanag at paumanhin? Kahit na ang ginawa niya ngayon ay kasuklam-suklam. Pak niya nakaw at pandaraya at sinubukan pa niyang silaan si Shuchi. Ngunit siya ay upang iligtas ako. Kaya siya nagkaroon ng lumang sakit sa puso. Hindi ko kaya tingnan siya na mahimatay dito walang maalala. 自幼稚, Sandali po. Ako po ang Chief Physician ng Ospital ng Luzon at ako rin po ang imbitadong medical personnel na nag-oorganisa ng kumperensyang ito. Kung di mo tututulan, maaari kong gawin ang paunang pagsusuri kay Miss Shu. Sige, salamat, Dr. Liu. May dati siyang sakit sa puso. Kani-kani na lang. Kanina lang, dahil sa labis na emosyon, bigla siyang nahimatay. Ang puso ay matatag at malakas. Ang ritmo ay regular. Hindi ito tama. Ginongji, batay sa puso, ang puso ni Binibining Shu ay napakalusog. Wala siyang anumang dating karamdaman na sinasabi mo. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Nadahulog siya sa tubig para iligtas ako noon at nasugatan ng kanyang puso at baga. Nagpapagaling siya sa loob ng maraming taon. Ang aking kaalaman at paghusga sa medisina ay hindi kailanman magkakamali. Ginagarantiya ko sa aking 20 taong reputasyon bilang doktor na ang puso ni Binibining Shu ay gumagana ng normal. Kuya Yani, baka masyado lang akong mahina. Ang dating karamdaman mo. Hindi ba't sinabi mong, ito ay dahil sa paglilitas mo sa akin? Naala ko ng malinaw. Bago ako mawalan ng malay noon, malinaw kong nakita na may isang tao na tumalon para ligtas ako. Nang magising ako, sinabi rin sa akin ng mga tao sa ospital na ang babaeng nagkitas sa akin ay nagpapagaling sa katabing silip. Tito Paul, Ang babae naglitas sa'yo ay nagpapahinga sa kwartong ito. Ang galing niya talaga. Hinaya niyang maghintay hanggang dumating ang ambulansya bago siya nawalaan ng malay. Salamat. Hello? Magpapa-discharge po. Ikaw mismo ay nalaglag sa tubig. May tubig pa sa baga mo. Hindi ka pa ganap na gumagaling. Sigurado ka bang gusto mo ng piliting mapadischarge na yon? Kung hindi ikaw ang naligtas sa akin. Sino? Sabihin mo sa akin, sino ang nagligtas sa akin noon? Siyempre ako, Kuya Yanli. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Sino pa bang iba? Si Shuching, di ba? Hindi ba? Ang tumalon para iligtas ako. Ay, si Ling Shuching! Tama ba? Nung nadising ako, habang inaasikaso ang papeles sa ospital, nakita ko siyang nagpapadischarge. Nagkamali ka, Kuya Yanli. Masyado kang mahina noon. Nagkaroon ka ng guni-guni. Hindi mo pwedeng dahil sa nangyari ngayon. Inapi mo lang ako. Ang lugar na yon, napakalayo. Maliban sa kanya na laging nagmamalasakit sa akin. Sino pa ang makakaalam agad? Paano ko nakalimutan ang bagay na ito ng napakatagal? Ang malaki kong gago. Shuching, noong high school, nang mahulog ako sa tubig, ikaw ba ang walang pag-aalilangang tumalon para iligtas ako? Ikaw ba? Bini-bini, ang batang lalaking iniligtas mo kanina ay gising na. Stable na rin ang kanyang kondisyon. Halos mamatay ka sa paghila sa kanya sa pampang. Halos ikaw na ang malunod. Puntahan mo siya. Huwag na po. Basta alam kong maayos siya, kampante na ako. Ayaw niyo may sumusunod sa kanya o nang umulit. Hindi ko na siya guguluhin. Woo! Ako. Ikaw nga! Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang sana. Dahil akala ko lang si Sugu ang nagligtas sa akin. Kaya sa mga nakaraang taon, paulit-ulit akong tiis ang mga ginagawa niya. At palagi akong nag-iisip na may utang na loob ako sa kanya. Kung alam ko lang kung anong totoo, Hindi sana tayo napunta sa ganitong kaligayan. Yanli, pakinggan mo munang paliwanag ko. Nagsisinungaling siya sa'yo. Ganon pala. Ito pala ang dahilan kung bakit mo si Shugu ginagawa ang lahat at pinoprotektahan ng sobra. Jianli, kahit ang taong nagligtas sa'yo, nagkamali pa ang iyong pagkilala. Nakakatawa. Hey, Shuchi, anong pinagsasabi mo? Ako ang nagligtas kay Jianli. Hindi ka ba nakapapansin? Nung araw pa?
Para sa akin, ikinalimot ni Jian Lee ang lahat at ikaw ang ipinakulong niya. Sa isip niya, ikaw ay isang kriminal lang. Ano? Si Q, ang genius. Pumasok na pala sa kulungan. Ang lahat ng naririto, siguro naman ay narinig na ang G Corporation noon ang nakakagulat na pagbagsak ng negosyo, hindi ba? Ang isang empleyado ng G Corporation dahil sa ilegal na operasyon naging sanhi ng malaking pagkaluging ilang mahahalagang kliyente. Halos maging sanhi yun na sistematikong pang-anib sa proyekto. At siyang kinilala ng korte bilang direktang responsable noon. Kiya yan! Siyang henyo na inyong hinahangaan kanina. Ang henyong dalagita, Lin Shuqing. Nakulong siya ng 3 taon at kakatapos lang ng sentensya niya, ang isang taong may ganitong mansa sa kasaysayan. Ang Liang Corporation ay naglakas loob ba ring. Bigyan siya ng malaking responsibilidad. Naalala ko na. Yun nga ang kaso. Malaking issue yan noon. Hindi ko inakala na siya pala yon. Miss Lin, totoo bang sinasabi ni Miss Shu? Nakulong ka ba talaga? Pero kung si Q yun, isang henyo na kagaya niya, paano siya magkakamali ng ganito kaliit? O masasabi pang kahanggalan sa operasyon? Lin Shuqing, ikaw mismo ang magsabi. Nakulong ka ba o hindi? Mangahas ka bang tanggihan ito ng malakas sa harap ng lahat ng senior at media? Miss Lin, pakisagot po ng direkta. Totoo po ba na nakulong kayo ng 3 taon dahil sa krimen na pang-ekonomiya? Nagkaroon tayo ng mataas na profile na pagbabalik. Lumabas bilang si Q. Ito ba ay para itago ang inyong hindi magandang record ng krimen at linisin ang sarili ninyo? Mr. Liang, ang Liang Corporation, alam na ba ito noon pa at sadyang itinago at kinonsinti ang isang taong may criminal record na maghawak ng isang pangunahing technical na posisyon? Ang totoo ay... Hindi siya. Noong panahong yon, ang dapat managot sa insidenteng yon, ang dapat makulong ay hindi si Lin Shuqing. Si Xu Wu. Yan Li, anong pinagsasabi mo? Hindi mo pwedeng sabihin! 3 taon na ang nakalipas. Ang bug sa core system ng G Corporation ay hindi talaga dahil sa pagkakamali ni Lin Shuqing sa operasyon, kundi dahil kay Xu Wu sa sobrang pagmamadaling magpakitang gilas. Iligal niyang minanipula at nilaktawan ang seguridad na nagdulot ng pagkawala ng maraming impormasyon ng kliyente at nagresulta sa malaking pagkalugi. Nang nangyari ang insidente, sinabi niyang ayaw niyong masira ang kanyang buhay. Nabulag ako sa isang sandali. Naawa ako. Tinulungan ko siyang gumawa ng wad na pahayag. Itinulak ang lahat ng responsibilidad. So walang kaalam-alam na Lin Shuqing noong panahong yon. Dahil doon, dumana siya ng hirap sa loob ng 3 taon na hindi naman niya dapat dinanas. Hindi, Yan Li! Sinabi mo, puprotektahan mo ako habang buhay. Hindi mo pwedeng sabihin! Pinrotektahan kita sa loob ng 3 taon. Ngunit dahil doon, napabayaan at nasaktan ko si Shuqing sa loob ng 3 taon. Ayoko na. Hindi na ito pwede magpatuloy. Magpapapulis ako! At lahat ng ebidensya, ilalabas ko sa publiko. Hindi, Kong, panagutan ng maling testimonya ko noon. At lahat ng legal na kahihinatnan nito. Diyos ko! Pinalabas lang pala siya may sala. Hindi, Jian Li! Sabi mo, puprotektahan mo ako habang buhay. Hindi mo ito pwedeng gawin. Paano mo ako ipagkakanulo? Ang taong pinrotektahan ko ng buong lakas ay patuloy na nagsisinungaling sa akin ng isang malaking kasinungalingan. Dahil dito, nasaktan ko ang taong dapat pinoprotektahan at pinahahalagahan. Fu, ang kaguluwang ito na pinagsamahan nating dalawa, dapat nang matapos. Jian Li, Su Wu, nakatanggap kami ng ulat. Kayo ay sangkot sa kaso ng ekonomiya ng G Corporation 3 taon na ang nakalipas. Kabilang dito ang paggawa ng maling testimonya, maling akusasyon at pagtatago ng kriminal sa matinding krimen. Makipagtulungan po kayo sa amin para bumalik sa istasyon para sa investigasyon. Hindi! Huwag ninyo akong arestuhin! Yan Li, iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Bukod pa rito, Xu Wu, kayo po ay suspect sa isang kaso ng attempted murder. Ang pananaksak na nangyari kay Miss Lin Shuqing kamakailan Ay kagagawa niyo sa pamamagitan ng pagkupa ng tao. Ang pag-atake na yun, ikaw pa lang na plano. Paano ka nagawa nito? Hindi ako. Wala naman akong naiwang ebidensya. Paano nila ako nahanap? Q, walang makakatakas sa hustisya. Ang kasamaan na ginawa mo ay babalik din sa'yo. Hindi! Lin Shuqing, ikaw may kasalanan. Kung wala ka, Kuya Yanli, dapat sana ay ikasal na tayo noon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mangyari to. Kung namatay ka sana nung araw na yon, lahat sana ay bumalik sa dati. Kuya Yanli, ay laging magmamahal sa akin. Tama na. Xu Wu! Sinabi ko na sa'yo, kailanman ay hindi kita minahal. Ginamit mo lang ang kwentong iniligtas mo ako para lokohin ako. Ang relasyon natin mula simula hanggang dulo ay isang katatawanan lang. Hindi totoo ang sinasabi mo. Niloloko mo lang ako. Mas nakakalungkot pa. Si Shuqing, dapat sana ay aking pinoprotektahan ng maayos. Kaya ko lang pala siyang nasaktan ng matagal. Kikiko-operasyon ko na sa pulis. Lahat ng ebidensya,
Ibibigay ng abogado ko sa pulis sa lalong madaling panahon. Wen Shuqing, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi kita pagkagawalan. Chukig! Pasensya na. Alam ko. Ng isang paghingi ng paumanhin na ito. Huli na ang lahat. Kulang na kulang pa. Hinding-hindi nito mapapantayan lahat ng paghihirap mo sa loob ng 3 taon. Kahit 1% man lang. Ji Yanli, mula ngayon, magkaiba na ang ating landas. Magpahinga ka muna. Bagong timpla yan. Paborito mo mukha. Ang AOE project, mas maga ng 2 buwan kesa sa inaasahan. Nakita ng board ang progress report. Puring-puri ka nila. Shuqing, talagang lagi ka may dalang sorpresa. Paulit-ulit at hindi nakakasawa. Dahil sa tiwalang ibinigay mo, at sa pumpu mong suporta. At ito rin, ang stage kung saan malaya ko na ipapakita ang galing ko. Dito lang ko nararamdaman na buhay ako. Bawat hanging nilalangap ko, bawat bagay na ginagawa ko, ay puno ng saysay at halaga. Binigyan na kita ng oportunidad. Pero kung paano mo sinunggaban mas mahusay pa sa inaasahan ng lahat, sarili mong galing ang nagdala sa'yo. Shuqing. Palagi akong naniniwala na kaya mo. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo, palagi. Kuya mo, naalala mo pa ba ang gabing iyon? Binigay mo sa akin itong singsing? Shuqing. Sa mga nakaraang araw, marami akong napagtanto. Kakalimutan ko ang nakaraan. At nakita ko rin ang kinabukasan. Sa wakas, naintindihan ko na talaga kung ano ang gusto ko. Ikaw ang nabigay sa akin ng lakas sa tapang para magsimulang muli at pinaintindi mo rin sa akin na ang pag-ibig hindi dapat at hindi na muling magiging ang buong kahulugan ng buhay ko. Kuya mo, nataanggap ko ang aking admission letter mula sa Parsons, isa sa mga nangungunang unibersidad. Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa New York. Kailangan mo talagang umalis? Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa? Kuya mo, isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ngunit ang ilang landas, sa huli, mag-isa akong lalakad. Ayoko maging sunod-sunuran kaninuman. Kahit pa ito ay maganda at maliwanag na pagiging sunod-sunuran. Gusto kong pumunta sa mas malawak na mundo para maging tunay na malaya at independiyenteng Lin Shuqing. Si? Lumipad ka. Nandito lang ako. Palagi naghihintay sa'yo. Kaano man katagal? Ang Liang Corporation ay lagi may pwesto para sa'yo. Naniniwala ako na tiyak na magiging mas mahusay. At mas mabuting Lin Shuqing ka. Salamat. Kuya mo. Ang pag-ibig ay hindi kailanman ang huling obra. Ang pangarap ang siyang na yung sa wakas ay natutunan ko na ang kinabukasan ay dapat hawakan ng mahigpit sa sarili kong mga kamay. Hindi na ako hihinto para kaninuman. Hindi na ako maliligaw para kaninuman. Ako si Q. Ako si Lin Shuqing. Ang mundo ko ay nagsisimula pa lang.